Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako si Johnny the Bagger, ang inyong kabang lingkod. Ito naman po pag-usapan natin. Um, Utak ba to? Alam niyo, ganda ng title, ano? Bato, halatadong bahagi ng grand plan. Yun, di ba? Ano ba yung grand plan na yan? Okay. Well, mga kababayan, yung sinasabi ko nga po sa inyo, yung grand plan na yan, ang purpose po nito is to remove BBM, okay, from the presidency. Yan. At hindi po natin mapasusubalian ang suporta ni Bato de la Rosa sa promotor ng pagpapabagsak sa ating Pangulo at pagsira sa imahe ng ating pamahalaan. Walang iba kung hindi itong dating presidente na obvious naman, 'di ba? Yung mga pinagsisigaw nila na defend the flag, defend the constitution. Putragis, ano ba talagang didepensahan nyo? Bandila ng Pilipinas o ang konstitusyon ng Pilipinas? Pareho na lang. Ang tanong, may atake bang nangyayari? 'Di ba? Yung sumisigaw ng defend the flag, defend the constitution, eto po yung umatake ng terrible kay PBBM, Econ Chacha, para po yan sa ekonomiya natin. Ang kay Digong, tangin ang buhay yan, buong konstitusyon natin, talagang itatapon natin dahil sa lintik na federalismo na hindi naman po mag-work dito sa ating bayan. Di ba? Imposibleng mag-work sa Pilipinas ang federalismo dahil po sa kultura, sa ugali ng ating tayo mga Pilipino. Sa mga ugali natin na mahilig tayo sa uh, grupo-grupo, yung parang fraternity, yung ganong style. Pagka may mga tropa-tropa, private armies, ganyan ang Pilipino. Kaya hindi uubra. Suswertihin lang yung mga incumbent, yung mga makakapwesto sa unang sigwa ng federalismo. Pero hindi ito ang magpo-promote ng ekonomiya dahil hindi pare-pareho ang kakayanan, ang resources ng bawat rehiyon ng ating bayan. Pabor lamang ito sa mga politiko na kasalukuyang nakaupo sa araw na yan. 'Di ba? And then ang constitution, kailangan itong talagang i-reshuffle talaga 100%, 360 degrees na revision talaga ang mangyayari doon. Oh, 'di ba? Tapos defend. Anong defend? Kayo unang umaatake. Ngayon hindi naman wala namang ganung gustong gawin ng ating pangulo. Ayaw nga niya ng political chacha eh. Eto tingnan niyo ang tigas ng ulo ni Bato de la Rosa eh. Sabi ni Jinggoy rito, ang paksa ng pagdinig tungkol sa PIDEA leaks na wala naman talagang PIDEA leaks, 'di ba? Kasi hindi naman nag-exist sa PIDEA yung dokumento. Pero sinabi na mga opisyal ng PIDEA na walang ganitong pangyayari. Morales is saying meron. Nasaan ang ebidensya, sabi ni Jinggoy. Isa sa mga natutunan ko sa law school ay ang legal maxim that he who alleged has the burden to prove this. Ibig sabihin, kung sino yung nagbibintang, siya ang merong moral obligation na patunayan ang kanyang bintang, ang kanyang aligasyon. Kaya lang sa mga Digonians po, baliktad. Ikaw yung pinagbintangan, ikaw ang magpapatunay, di ba, na hindi ito totoo. At pag di mo pinatulan, galit na galit sila. Sasabihin nilang totoo. Mga siraulo, di ba? Sabi nito, maliban sa mga statement ni Morales, ano pang ebidensya ang pinakita niya? Wala. Alam niyo, noong mga time na ito, na sinasabi ito ni Jinggoy, nako, si Bato de la Rosa tahimik na eh. Hindi niya na alam kung paano niya didepensahan eh. Sabi pa, sa mga bumabatikos na wala akong moral ascendancy para lumahok sa pagdinig na ito, nais ko lang bigyang diin na ang pagdalo ko dito ay pagtupad sa aking tungkulin at responsibilidad bilang inyong senador. Tama, whether we like him or not.
Ako, alam nyo, may mga hindi ako naaagrihan dito kay Jinggoy Estrada even during the campaign period. Pero tama po siya. Kaya nga, whether we like him or not, kailangan natin siyang, di ba, hanapin sa pagganap ng kanyang tungkulin. At yun na, ano magagawa natin nila kung ginanap niya yung tungkulin niya bilang senador na nag-iimbestiga, 'di ba? Importante po talaga ang credibility ay unang tignan. Sabi nga po kasi sa korte, ha, those who come to the court of law, make sure that your hands are ano, yung kamay mo hindi po ha, walang bahid ng dugo. Ibig sabihin, malinis ka. Yun po yung ibig sabihin doon. Hindi pupunta ka ng korte kasi nasaktan ka na sa sarili mong kagagawan. Kaya nga may tinatawag na estoppel eh. Pinarurusahan din ho ng batas ng korte. Yung mga tao na siya rin ang may kagagawan kung bakit nangyari sa kanya ang isang hindi magandang bagay. Di ba? Kumbaga, ikaw yung nag-invite eh. Oh. Kaya sabi rito ni Jinggoy, hindi ako titigil sa pagtupad ng aking tungkulin. Kahit pa may iilan dyan na inaatake ako ng personal. O nga naman, 30% ay 20% lang naman yung mga yan. Yun yung tinutukoy niya rito yung iilan, yung 20%. Diba? Yung iilang piraso. Ngayon, sabi rito ni Attorney Francis Del Valle, nung tinanong, the name Bongbong Marcos alias Bonget does not appear in the National Drug Information System or Interagency Drug Information Database. So, interagency, so iba't ibang mga tanggapan, iba't ibang ahensya lang ng gobyerno yan. Diba? So, hindi po, ibig sabihin, nagkaroon sila ng talagang thorough checking kung nag-appear ba ang pangalan ng ating presidente. Putragis, kung nag-appear yun, naku ho, kahit 2012 pa yung alegasyon nila, malamang nauulol na ang mga taong yan, di ba? Diyan ho sa EDSA. Kaso, wala talaga. And also, I have a good news, no? Noon pong araw ng, nung 13, no, nung Lunes, kahapon, alam niyo ho, hindi lang ako nakapag-video kasi lobat ako noon. So, nagmotor ako nung umaga. Di ba, late ako halos na nagbukas. Oh. Nagmotor ako, punta ako ng Senate. Nako, ilang piraso lang sila. Alam niyo ho kung sino yung mga nandun sa Senate? Yung mga Protect Morales? Handlers. Now, gusto niyong malaman kung natotoo yung sinasabi ko? Talk to Rover Adventure sa ating kaibigan. Yung laging nandun na vlogger sa Diwata at kay Mara Tamundong. Yung si Mara Tamundong, ito po yung merong advocacy sa pagtulong sa mga senior citizens. At ngayon nga po maganda, napapansin na. Taga Manila yan, si Mara Tamundong. Napapansin na, etong mga senior citizens natin, dinadaig pa nga niya itong party list, mismo ng mga senior. Okay, now going back, nilangaw po sila. Sabi nga ni Robert ano, kamusta rally nyo? Wala, nilangaw Kasi bakit hindi sila makakausap? Hindi ho ba't natin magkakasama-sama naman kami ng mga SARA handlers? Yung mga handlers po, naandun. Ngayon, wala. Nilangaw po. Di ba? Kung tutuusin, yung third hearing, yun yung dapat na, na sila, talagang nagrararasis bomba sila ron, nagtayo na sila ng tent, di ba? Crucify na nila yung mga kasama nila para makakuha ng public and international attention, di ba? To protect Morales, pero wala ho. Yung mga nakaraan kasi nagpunta doon, may budget. Yung ngayon po, may budget din po pala. Ang problema, wala na, maliit na yata yung budget. Diba? Kaya nakakapagtaka, bakit sa second hearing lang? Tapos yung third hearing, wala na. Now, sagot dito ito May 13 ito si Bato de la Rosa, sabi niya, kasi ako, kung tanungin mo rin ako, kailangan pagtanungin, anak ng putak timbuhay ito, why can't be proactive, sabi
'Di ba? Why can't he be proactive? Sabihin niya, wala talaga. And after all, sinabi rin naman niya, kung di ako nagkakamali, right after ng paninira ni dating Pangulong Duterte, nung banggit-banggitin niya ito, na nang ako ay mayor pa, may pinakita sa akin, 'di ba? Na listahan ng PIDEA, andon ang pangalan mo. Putang ina mo, 'di ba? May ganun siya eh. Tapos ang sagot ni Bato de la Rosa, eh, wala naman akong nakita kasi PNP chief siya eh. Oh. At saka syempre, kilalang pangalan yan. Tapos pinalilitaw ni Digong Kalaunan, pinagtakpan lang niya. So may utang na loob sa kanya. Tapos sabi niya, kung maswerte ka hindi na wala na ako sa pwesto. Kung hindi, talagang ano eh, no? Mamamatay tao yung ano eh, yung mindset eh. Ay nako. So sabi niya, ah, kasi ako, kung tanungin mo rin ako, nag-chief PNP ako. Wala talaga akong nakita about that information. Ako mismo, honestly speaking, wala akong nakita. Pero hindi ko sinasabi rin na hindi siya pwede magiging subject sa information galing from somebody. Putragis, ang pangit ng segue eh, no? Unang-una, kung aatake ka Bato de la Rosa, di ba, babase ka sa facts. Di ba? Ito bang issue ito is existing? Totoo ba to? Di ba? Check the veracity. Hindi. Okay na yun. Di ba? Pero for insisting na the possibility, anak ng puta, gumagalaw ka for just mere possibility. And that is the reason kaya niya ito minoto proprio. Ibig sabihin pong motu proprio ay proactive, kusang galaw, kusang palo. Now, ano po bang panganib ng motu proprio? Kapag tanga po ang nag-iimbestiga, hindi nakakaalam ng mga rules, ng standard sa mga pag-gather ng ebidensya at sa mga ebidensyang nakapresenta, magkakaleche-leche. At sa bawat investigasyon po, ang nakasalalay dyan, buhay, reputasyon ng tao. 'Di ba? Kaya kailangan po maging pong responsable sa pag-iimbestiga sa mga ebidensya. 'Di ba? Siya na mismong nagsabi ha, pero ayaw pang tapusin. Ha? Hintayin pa niya si Pakito Ochoa. Baka. Bakit po kailangan niyang mahintay pa si Pakito Ochoa? Eh baka wag namang mangyari ah. Pag namatay si Pakito Ochoa, eh, tumawag pa to ng mga shaman. At pabalikin niyo yung kaluluwa ni Pakito, kausapin ko. Wala nang COVID yan, kaluluwa na yan, mumu na yan. Di ba? Imbestigahin ko. Baka gumanon pa to eh. No, sana naman hindi. Di ba? Ako, dalangin ko maging maayos ang kalusugan ni Pakito Ochoa na may sakit. Ang nakakapag-alala pa rito para sa kanila ba to, baka pag nagsalita si Pakito Ochoa at itinanggi, so anong iriribatal nila? 'Di ba? Pag sinabi ni Bato de la Rosa, ni Pakito Ochoa, katulad na lang nung kay Maricel Soriano, tumanggi, nag-deny, wala silang mairibatal kay Maricel Soriano. Sabi ni Maharlika, ang importante, inamin yung address. Fuck shit. That is immaterial. Di ba? Kilalang tao yun eh. Ito pa. Ito po, ang isang salarin. Ha? Isang abogado, Senate President pa, dahil siguro kapwa Mindanawan, pati ang nag-aakusa, yung promotor ng lahat ng ito, ayon kay Maharlika, si Digong, kinonsinte. Pinabayaan ang motu proprio. Dapat hinarang niya na. 'Di ba? Yung pagpapa-investigate nga ni Risa Baby. Meron siyang pinai-imbestiga kung di nagkakamali, yung agreement. Tinangkang harangin, mabuti na lamang natuloy ngayon. Kaya lang, yung hawak wala namang interest talagang ituloy yung hearing. Kasi palusot agad, walang kwarto.
Eh si Bato de la Rosa nga, right on the spot, nag-i-sked ng hearing. Di ba? Wala man lang na, i-check natin, baka merong nakapila na gagamit. Di ba? Dapat para lahat mapagbigyan makapag-hearing. Oh, bang walang available, kalokohan. Ngayon, sabi niya, napagtanto niya minumura na siya ng mga Marcos supporters na bumoto sa kanya uli eh. So, tapos sabi niya galit din daw sa kanya yung mga Duterte groups. Dahil nung nakaraan, pinuna niya na. Di ba? Wala tayong magagawa. Kahit baon ka sa utang na loob. One president said, "My loyalty to my party ends while my loyalty to the people begins." Sino yan? Nagsabi niyan. Paki-comment. Diba? Sabi niya, hindi natin hahayaan na magamit ang Senate hearing sa pamumulitika. Nung nakaraan, ang sabi niya, maging maingat daw. Diba? Na huwag magamit. Anak ng putya, dapat po itong statement na to, doon pa po ito niya sinabi sa second hearing. Kasi being a lawyer, diba, at maraming abogado sa kanila sa Senado, dapat in-insist na nila kay Bato at brinaso niya na si Bato na, Pok, tigil mo yan dahil political suicide yung ginagawa mo. Diba? Nagtataka nga ako kahit na siguro ganun, hindi iniisip ni Bato de la Rosa na political suicide. Baka nga siguro naiisip nila pag natanggal sa pwesto si PBBM kung matatanggal nila, 'di ba? Baka maging maging mataas ang pwesto niya sa Malacanang, ganun. Si Bato. Anyway, tuloy natin, sabi rito. Napakahalaga po ng mga Senate hearings o Senate hearing sa pagbuo natin ng mas epektibo na mga batas para sa bayan. Kaya napakahalaga rin na maging patas at base sa ebidensya ang ating mga hearings. Tama, di ba? Kailangan ng ebidensya, hindi pwedeng sabi-sabi lang. At pinapaalala natin ang halaga ng mapagkakatiwalaang mga resources. Walang chismis, walang politika, katotohanan lang, keklat. Nagulat po etong si Bato de la Rosa. Dahil etong si Tolentino na hindi naman nagpupunta doon, 'di ba? Nag-research and he found out na wala palang batas tungkol doon sa mga paglilik ng mga dokumento, kundi circular lamang ng mga tanggapan ng ating gobyerno. And then yung ating Data Privacy Act, hindi ito covered. 'Di ba? So nakaisip na po siya ng para sa in aid of legislation, pero itong naghihiring si Bato, hindi nakapag-isip. Yan po ang pagkakaiba at kagandahan ng abogadong masipag at may kakayanan maging senador. 'Di ba? Dapat kaya nga sabi niya talagang bilib na ako sa iyo. I mean, nakaisip ka na talaga, meron ka nang ipapile na pang utragis. 'Di ba? Saan nakafocus ang utak nito ni Bato de la Rosa o ng kanyang mga researcher? That's right. That's Manuel Luis Quezon, dating presidente ng Commonwealth ng Pilipinas, ang nagsabi nun. Sabi ni Sir Carlos, nabudol ba si Zubiri ni Bato o kinukonsinti niya? Kinukonsinti niya po, sir. 100% sigurado ako dyan. Sabi ko nga bilang abogado, hindi ako abogado siya, alam niya yan. At bilang senador, alam niya yan. Kaya sinasabi niya, dapat maging maingat. Walang chismis, walang ganyan. Walang hearsay. Diba? Kinukonsinti niya. Tignan nyo ano ang sanksyon niyang ipapataw kay Bato de la Rosa dahil itinuloy pa ang chismis na hearing? Kaya tanong ko, paano pag tumanggi si Paquito Ochoa at sinabi na, hindi ko pinigilan bakit ko pipigilan? Di ba? Bakit ko pipigilan? Di tinanggal ako ni Pinoy sa trabaho. Paano ngayon yun? Anong rebuttal nila? Ano sasabihin ni Morales? Hindi, kaya nga ako tumigil kasi yung ganun. Pinatigil dadawit na naman niya si Kakdak tapos hanggang mapupunta naman kigadapan na patay na.
'Di ba? Kaya ginagamit nila yung pangalan ng patay na eh. 'Di ba? Kaya ginagamit nila yung pangalan ng namatay ng tao kasi a dead person or a dead myth, ika nga, cannot defend himself. Kaya yun, dinidikdik na nila, ginigiling na nila ng ginigiling. Hmm. Tuwan-tuwa pa yung mga ano rito, DBS ah. Alam nyo, kaya nagkakagulo ang mga magkakapitbahay dahil sa mga chismosa, di ba? Pero sa mga ano, sa mga Digonians, ang saya pa nila. Oh, lalo rito sa part na to, sabi ni Morales, oh, halatang tarantado eh. Sabi niya, ako ay may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ng ating tinawag pang butihin eh. Hindi kagaya po ng ating butihing senador na convict na po. Si Jinggoy walang perpetual disqualification. 'Di ba? To hold government offices. Eh, eto po si Morales, may perpetual disqualification. Sino sa kanila ang mas, 'di ba? At yung kay Jinggoy naman, hindi naman po ito related doon sa, kanya panunuhol eh, kay Jinggoy. Oh, hindi po related doon sa pagsasabi ng maling impormasyon. Talaga naman, oo. Sabi tuloy ni Jinggoy rito, huwag mong pakikilaman ng kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo, ayusin mo. Kasi madadagdagan yan. Diba? Dapat madagdagan yan. And dead man tells no tale, right? JDB Bobongayang Bato. Ayan, utak ipis, singilin naming mga Marcos loyalists. Diretso inidoro mga pro-China senators at tayo kasama na si Aling Babalina. Aimee. Diba? Wala eh, for Aimee, that's already a political suicide. Kanyang ginagawa. Diba, lakas ang loob, bastos. Eh, di ba? Oh. Tapos sabihin nila protect Morales. Ang tanong nga sino nagpoprotekta kay Morales? 'Di ba? 'Di ba tama? 'Yun ang magandang tanong doon Sino nagpoprotekta kay Morales? 'Di ba malaya lang na nakakapamasyal. Oh. Doon sila nagimbal nung nung magsalita yung Picoy. Talagang totoo po yung sinabi ni Enriquez. Malalim po 'yan si Kuyang. Talagang malalim. Ngayon, ano ho sa palagay nyo yung dokumento ni Picoy? Ako palagay ko yung dokumento po ni Picoy, katulad po ng dokumento na ipinaliwanag nung abogado ng PIDEA tungkol yung sa mga papel nila, 'di ba? Tingin ko ho ganun kasi sabi niya na paulit-ulit na lang alam ko naman na kaya kong ipaliwanag ng madali. Oh. Kaya ho paulit-ulit kasi etong si Bato de la Rosa, talagang binibigyan lang ng pagkakataon palagi etong si Morales. Kung hindi pa nga si Dionisio Santiago nagsalita na wag niyo akong sabayan, okay, wag niyo akong sabayan ng pagsasalita, ha? At i-address niyo sa Senate President, i-address ninyo sa chairman. At tuto kayo ng protocol. Hindi pa mag-i-strict si Bato de la Rosa 'Di ba? Lagi siyang yung nakatulong palagi, naka-backup lagi kay Bato. Oh. Yeah, mami, meron pong ganun, protect Morales. Kaya lang yung mga protectors nila diyan sa may labas ng Senate na low budget na, no? Hindi ho sumipot Kaya nakakatawang halatang binayaran yung mga nagsipunta nun. Hmm. Siguro budget nila pang Paris ni Diwata.
Eh, hindi naman masarap. Hindi na ho nagbalikan, 'di ba? Ang liit naman. Dapat ginawa nila na budget, yung pang MOA, 'di ba? Pampasyal sa MOA tapos may pangkain pa na unli buffet with gift check, pang-shopping. Palagay ko ho dudumugin yung Protect Morales nila, eh. Oo, yun, binibigyan ko na ng tip yung mga Digonians, yung mga mayayamang Digonians. Sabi nga ni Robert sa kanila, ah, ano, nung sinabi na, "Wala, nilangaw." Ayos lang 'yan, ang mahalaga kumita kayo, kumita naman kayo, gano'n-gano'n lang talaga. Oo, kasi punta naman kayo, kain din naman dun sa sa Parisan ni Diwata. Okay, so iwan muna natin ito. Magandang araw sa inyong lahat. JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong, si Maharlika saglit 'no. So may lumabas na balita nga, ito na-review na rin natin yung balita na 'yan kay Mima Alicia, na kung saan, ginurgur niya yung kanyang asawang 76 years old, right? 'No? 'Di ko lang maalala kung kailan daw po yun sinasabi na namatay si Mr. Woodruff. At kung saan, 1 week lang na trinabaho niya, sabi, pinainom ng, coolant yung matanda, kawawa naman. Talagang mabisang magiging panglason dahil nga po ano raw, colorless tapos, odorless tapos manamis-namis ang lasa. Although binanggit ni Mima ito po ay, tasteless kasi nasabi sa kanya, 'di ba, ni Yona. Now, ang inaasahan po natin dito ay sagutin niya, 'di ba? Nagkaroon ka ba ng asawa na senior citizen na na Black American, 'di ba? O Afro, 'di ba? Nagkaroon ka raw ng anak, 'di ba? Kung talagang mahal niya 'yon, yung matanda, dapat po magre-react siya diyan. Dahil isa siyang dakilang pakialamera, fake news peddler. Oh, hinahamon pa nga siya ni Mima Alicia na, "Sige, magdemanda ka kahit saang korte. Haharapin kita." 'Di ba? O bakit hindi ngayon makapagbunga nga diyan si Maharlika? Hindi naman po ito bilang ganti no sa kanyang mga pinagagawa. This is the consequences of what she is doing. Siyempre may mga tao pong lalabas o 75 years old. Thank you, Ate Gemma. 'Di ba? May mga tao po na ah, maglalabas ngayon ng mga baho niya. Siya kasi, yung taong walang baho, pinababaho niya. So, doon po sa matinong tao na may galit sa kanya, ilalabas ngayon yung baho niya. Oh, bakit hindi ngayon makasagot si Maharlika, 'di ba? Yun lang, ipakita lang niya na hindi hindi black yung napangasawa kong namatay. Oh, pakita niya yung picture, 'di ba? Kung talagang totoo na na mahal niya yung, namayapang matanda. Oh, kasi maski sa mga lumang pictures wala, 'di ba? So mukhang tumutugma doon sa sinasabi na just for the insurance only. Hmm. Kaya kinakailangan dito, mga kababayan, sumagot siya, 'di ba? Ngaw-ngaw siya ng ngaw-ngaw na na kung ano-anong mga paninira sa kung kani-kaninong tao. O ngayon eto, isa talaga naman po itong nakakasira sa kanya. And for sure ito umabot na rin ito sa Amerika. Pero bakit? Ah, may mga nakita na ako ng mga nag-react din tungkol dito na mga nasa Amerika. Oh, harapin niya ngayon 'yun ang mga kasuhan niya. Oh, tignan natin, 'di ba? Okay, so 'yun lang. Ang pangalan po ng hindi po binanggit kasi kung anong first name ng asawa, pero Woodruff, 'no? I'm not sure kung kailan ito namatay. I asked, Go Philippines and it said yesterday, 2011. Hmm.
Kasi puwede po nating ma-search 'yan, diyan po sa legacy.com or obituary. Makikita po natin 'yun, kung sino yung, Woodruff na namatay ng gano'ng petsa o gano'ng taon or buwan. Ilalagay mo lang rin yung estate, yung state, hindi estate, state, 'di ba, California, oh. Ta's makikita na natin, 'di ba? Sabi ni Hermie Basinger, ang dami ko ng napanood na ganyang cases sa US, pinapatay ang asawa for money. Kaya nga, eh. Woodrow ba? Hindi, Woodruff ang, apelyido. Puntahan niyo na lang dito sa sa vlog ni Mima Alicia. Yan, makikita niyo ron. Caregiver siya tapos meron ata itong, nursing background, 'di ba? This is very interesting na kasi panay ang sabi niya na mahal-mahal niya ang bayan. Ay, yung asawa niya, yung anak niya, 'di ba? Oh, bakit hindi siya makapag-react diyan? Hmm. Hindi naman po sa inaakusahan natin, hindi natin inaakusahan. Kaya lang ito'y lumabas na nga po in public, so tayo po, asar tayo sa kanya, kaya nagre-react tayo and we challenge her. Sagutin niya 'yan, akusasyon na 'yan. Hmm. And also I encourage yung pamilya ng asawa niya na sabi nga, kinasuhan daw siya, "Come on, bring it on." 'Di ba? Refile the case. Oh, if it's murder, that is a possible murder. Or kung ano ba, parricide 'yan, asawa 'yan, 'di ba? Okay. Tama, siya naman ang sumagot, oo. Hindi pa 'yan, eh. Wala pa lang kaibigan do'n. Isa pa, tignan niyo yung website, yung YouTube niya. Pinagkakakitaan na naman yang mga kababayan natin. Nung campaign period pala, 'no, ito kinonfirm na sa'kin nung mga loyalista sa US, eh, yung mga pa-party niya may singil, may bayad, 'no, may contribution. Basta naniningil, eh. Meron pa nga nagtatawag pa 'yan, eh, 'no, nagko-call center pa 'yan para tawagan yung mga mga ini-invite niya, 'di ba, ta's may ambagan. Tapos, ngayon naman, meron siyang yung mga ano niya, mga t-shirt na binebenta, putragis na 'yan. Akala mo mga Louis Vuitton ang presyo, ang mamahal, 'di ba? Ang palusot do'n, para kung kani-kaninong ibibigay na namang tulong, gano'n, 'di ba? Kaya sa mga kababayan natin, kung talagang totoong kayo, mahal niyo ang bayan natin, tapon niyo na si Maharlika, the fake news peddler. 'Di ba? Wala namang nailalabas na ebidensya, eh. Tingnan niyo ito, binulabog ang Senado, oo. Jukebox din. Nung kinulang na yata ng hulog, inilaglag kung sino yung promotor nitong, Pulburon issue. 'Di ba? Ay naku, okey siya, sige ho, it's dinner time. Okay, so buyers po muna, ha. Maraming salamat sa inyo. Kaya nga, eh. Iyak-iyak siya doon nung nalaman niya na ini ini i ini-encourage yung iba na mag-testify against him. Iyak-iyak si Bato de la Rosa, eh. Hoy, teka naman muna. Ay, Brenda Decano, maraming salamat. Sorry, hindi ko na-recognize kanina. And then gano'n din kay Rolly Gallardo. Thank you so much po sa inyo. Oy, from Australia, good day, mate. And happy birthday dito po kay Cheryl Santa Maria. No, nag-greet ko na siya madaling araw pa lang, 3:00 sa kanyang FB account. Ma'am, kala mo nakalimutan ko. Special mention. Yan. Okay, happy birthday kay Cheryl Santa Maria. Okay, and then sabi naman ito ni Orlando Macabos, magsama-sama kayo ni Trililing sa impyerno. Bakit sir, papatayin mo ba kami? Alam nyo, naalala ko lang to, 'no, before I let you go. Sabi ni dating Pangulong Duterte, 'no, hintayin ko kayo
sa impyerno. Pero that's unfair, 'di ba? Kasi nagpaiwan siya, ang dami nang namatay, tapos siya maghihintay nandito pa. Hindi ba tama na dapat yung maghihintay mauna? Tama? Okay. O siya sige, talagang gutom na ako. Kailangan ko ng kumain. Maraming maraming salamat sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Bye.